Viral ngayon Roel nagsalita na. May ibang gusto. Rachel depressed nga ba? Yan ay sama-sama nating tutukan mamaya mga kalingap, at kung nagustuhan niyo po ang ganitong klaseng reaction video, paki-like at subscribe, para lagi kayong updated sa susunod kong mga uploads. At salamat sa walang sawang pagmamahal at suporta kay Kuya Val Santos Matubang at Idol Kalingap Rab. Paalala, panuurin at tapusin ang video na ito, para malaman mo kung ano ang nilalaman nito bago mag-comment. Ngayon balik tayo sa topic. Yan ang bumungad sa marami, pero bago tayo madala ng ingay at haka-haka, balikan muna natin ang pinagmulan ng lahat, ang pinakaunang love team ng Kalingap serye, ang Rosehila. Noon pa man, kilala na natin kung paano nagsimula ang kwento ni Roel at Rachel. Hindi ito basta love team lang para sa views. Sila ay mga beneficiaries ni Idol Rab, si Rachel bilang tinulungan ng Kalingap, at si Roel naman bilang pinsan ni Idol Rab na tumulong din sa likod ng kamera at sa mismong mga charity missions. Dito nabuo ang natural na samahan, hindi pilit, hindi scripted, kundi kusang umusbong sa gitna ng pagtulong sa kapwa. Sa mga unang episodes ng Kalingap serye, makikita mo ang tunay na chemistry ng Rosehila. Tahimik pero totoo, walang arte, walang pa-impress. Kaya hindi nakapagtataka na umabot sila sa pagiging top 11 best love team sa buong Pilipinas. Isipin mo yun, mula sa simpleng charity vlog, umangat sila dahil minahal sila ng tao. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil tunay. Pero darating talaga ang panahon na nagbabago ang direksyon ng buhay. At dito nagsimulang maghiwalay ang landas nila, hindi bilang magkaaway, kundi bilang dalawang taong may magkaibang misyon. Si Roel, malinaw ang puso. Paulit-ulit niyang ipinapakita at sinasabi na iisa lang ang gusto niya, ang tumulong sa mga mahihirap, lalo na sa mga nasa bundok. Walang ibang agenda, walang kapalit, charity lang, serbisyo lang. Para sa kanya, sapat na ang makita ang ngiti ng mga taong natulungan. At kung mapapansin ninyo, kahit umalis na sila sa Kalingap, hindi niya iniwan ang advokasya. Dala-dala pa rin niya ang layuning tumulong, tahimik man o hindi napapansin ng lahat. Samantala si Rachel, bilang isang dalaga na may sariling pangarap at pinagdadaanan, dumaan din sa yugto ng pagkalito at pag-adjust. Hindi madali ang humiwalay sa nakasanayan mong community, sa pamilyang gumabay sa iyo, at sa taong minsan ay naging sandalan mo. Natural lang na masaktan, natural lang mapagod, natural lang maapektuhan ng mga negatibong komento. Tao lang siya. Kaya nang lumabas ang mga salitang, ayaw ko ng mga negatibong comment, hindi ito kahinaan, pagiging totoo ito. Isang paalala na kahit iniidolo, kahit nasa social media, may puso pa ring nasasaktan. At dito dapat mag-ingat ang lahat. Hindi lahat ng katahimikan ay drama. Minsan, ito ay pahinga. Nang umalis sila sa Kalingap at bumuo ng sariling espasyo, dito isinilang ang Rosehila community. Isang patunay na kahit wala na sa dating tahanan, dala pa rin nila ang suporta ng mga taong naniwala sa kanila. Ibig sabihin lang nito, may nagawa silang tama. May naitulong silang inspirasyon. Sa puntong ito ng kwento, malinaw ang isang bagay. Walang kontrabida, walang traidor, walang sinirang tao. Ang meron lang, 2 taong piniling sundin ang kani-kanilang tawag ng puso. At dito pa lang nagsisimula ang mas malalim na usapan. Habang tumatagal, hindi na rin bulag ang mga viewers at solid supporters ng Rosehila. Marami ang nakahalata, hindi sa tsismis, kundi sa maliliit na detalye. Sa paraan ng pakikitungo, sa distansya, sa kawalan ng dating lamang. Unti-unting naramdaman ng mga tao na may panlalamig na. Hindi biglaan, hindi dramatiko, kundi dahan-dahan. Parang kandilang unti-unting nauupos. Maraming nagsabi sa comments noon, parang hindi na sila gaya ng dati. May iba namang nagsabi, tahimik na masyado si Roel at Rachel. At may ilan na nagsabing, mukhang may pinagdadaanan, sana maayos pa. Dito makikita na ang mga tunay na viewers, hindi naghahanap ng gulo, nakikiramdam. At sa puntong iyon, kahit hindi pa nagsasalita ang dalawa, ramdam na ng komunidad na may malaking pagbabago. Hindi lang ang viewers ang nakapansin. Maging si Tatay Rizan, na isa ring haligi at masusing nagmamasid sa mga nangyayari, ay nakahalata rin. Bilang isang ama at isang taong matagal nang nakasaksi sa maraming kwento ng relasyon sa social media, nakita niya ang bigat na dala ng katahimikan ni Roel at Rachel. At doon pumasok ang isang mahalagang desisyon, mas mabuting sila mismo ang magsabi ng totoo. Hindi para sa content, hindi para sa views, kundi para sa katahimikan ng lahat.
At dumating ang araw na iyon. Noong mga nakaraang araw, opisyal nang nag-post si Rachel. Walang paligoy-ligoy, walang paninisi, walang pa-victim. Isang diretso, malinaw, at masakit na katotohanan, wala na sila ni Roel. Ang post na iyon ay hindi para manggulat, kundi para magpahinga. Pagod na silang magtago. Pagod na silang ngumiti kung masakit na. Pagod na silang masaktan sa katahimikan at sa mga haka-haka. Sa wakas, pinili nilang ilabas ang totoo, hindi para magpaawa, kundi para makalaya. At dito mahalagang linawin, hindi ibig sabihin na nag-post si Rachel ay siya ang may kasalanan. Hindi rin ibig sabihin na nanahimik si Roel ay wala siyang pakialam. Magkaiba lang talaga ang paraan ng pagharap sa sakit. May taong nagsasalita, may taong nananahimik, pero pareho silang nasaktan. Ang pag-amin na iyon ni Rachel ay hindi tanda ng kahinaan, kundi katapangan. Mas mahirap magsabi ng totoo kaysa magkunwari. Mas mahirap tapusin ang isang kwento kaysa ipilit ito kahit wasak na. Sa puntong ito, malinaw na ang lahat. Hindi na kailangan ng hulaan. Hindi na kailangan ng side-picking. Ang hinihingi lang ng sitwasyon ay pag-unawa at respeto. Dahil minsan, ang pinakamagandang suporta ay hindi tanong, hindi opinyon, kundi katahimikan at dasal. At habang ang iba ay patuloy na mag-iingay, mas pinili ni Roel at Rachel ang kapayapaan. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal, ay marunong bumitaw ng maayos. At dito palalalim ang usapan sa susunod na bahagi. Sa puntong ito, mahalagang pakinggan mismo ang boses ni Rachel, dahil hindi lahat ng usapin ay dapat inuuna ang opinyon ng iba, minsan, ang pinakaimportante ay ang salitang galing mismo sa taong nasasangkot. Noong nakaraang araw, naglabas si Rachel ng isang opisyal at taos-pusong mensahe para sa lahat ng sumuporta sa Rosehela. Hindi ito galit, hindi ito paninisi. Isa itong mensahe ng pagpapakumbaba at pagrespeto sa mga taong minahal at naniwala sa kanila. Sa kanyang sinabi, malinaw na ayaw na niyang masaktan pa ang mga supporters. Matagal niya raw itong pinag-isipan, pero dumating na siya sa punto na kailangan na talagang sabihin ang totoo. Hindi dahil gusto niyang magingay, kundi dahil ayaw na niyang patagilan ang sakit at pagkalito ng lahat. Inamin niya na kung wala raw magsasalita, siya na ang gagawa nito. Hindi dahil gusto niyang akuhan ang lahat, kundi dahil hindi niya kayang sikmurain na patuloy na umaasa ang mga tao sa isang kwentong hindi nabuo. Humingi rin siya ng paumanhin kung may mga nadismaya, at inamin niyang napagod lang talaga siya. Walang ibang dahilan. Walang tinuturong sinuman. At isang napakahalagang linaw ang kanyang sinabi. Walang third party. Walang ibang taong nasangkot. Isa itong personal na desisyon na dumaan sa mahabang pag-iisip at pananahimik. Pinili raw niyang intindihin ang lahat, pero tao lang din siya. May hangganan ang lakas. May hangganan ang pagtitiis. At sa halip na tuluyang mawala ang sarili, mas pinili niyang magsabi ng totoo at alagaan ang sariling kapayapaan. Hindi rin niya kinalimutan ang pasasalamat. Paulit-ulit niyang binigyang diin kung gaano siya nagpapasalamat sa komunidad, sa walang sawang suporta at pagmamahal na ibinigay sa kanila bilang Rosehela. At buong respeto niyang sinabi na maiintindihan niya kung may mga taong pipiling hindi na siya suportahan, walang sama ng loob, walang pilitan. Isa sa pinakatumatak na bahagi ng kanyang mensahe ay ang huling bilin. Mag-ingat ang lahat, at lalo na si Roel. Isang simpleng pangungusap, pero punong-puno ng respeto at malasakit. Patunay na kahit tapos na ang isang yugto, hindi nawawala ang pagiging tao at maayos na pagtingin sa isa't isa. Sa huli, malinaw ang desisyon. Rosehela is officially signing off. Hindi ito pagtataksil sa supporters. Hindi ito pagtalikod sa nakaraan. Ito ay pagtatapos ng isang kabanata ng may dignidad. At kung may aral man dito, ito yun. Hindi lahat ng kwento ay kailangang ipaglaban hanggang masira. Minsan, ang tunay na tapang ay ang marunong tumigil sa tamang oras. Sa susunod na segment, pag-uusapan natin ang naging epekto nito sa komunidad at kung bakit mahalagang manatiling maayos at positibo ang lahat sa kabila ng hiwalayan. Sa dulo ng lahat ng ingay, haka-haka, at emosyon, isa lang ang malinaw. Ang kwento ng Rosehela ay hindi kabiguan, kundi isang matagumpay na yugto na natapos ng maayos. Hindi lahat ng kwento ay kailangang magtapos sa galit o siran para masabing totoo. Minsan, ang pinakamagandang ending ay yung tahimik pero buo ang respeto. Si Roel, nananatili sa landas na matagal na nating kilala sa kanya, ang tumulong sa mga mahihirap, lalo na sa mga nasa bundok. Walang ibang gustong patunayan. Walang hinahabol na spotlight.
Charity ang puso ng kanyang ginagawa, at doon siya masaya. At bilang mga nakasubaybay mula noon, alam natin na hindi ito biglaang desisyon, ito ang tunay niyang advokasya. Si Rachel naman, piniling unahin ang sarili, ang katahimikan ng isip, at ang personal na buhay na matagal na ring nais niyang alagaan. Hindi ito pagtalikod sa komunidad, kundi pagrespeto sa sarili. Ang tapang na ipinakita niya sa pagsasabi ng totoo ay isang paalala na kahit iniidolo, may karapatan pa ring mapagod at huminto. Para sa Rosehela community, walang dapat ikahiya. Umabot kayo sa rurok. Naging top 11 best love team sa buong Pilipinas. Nagbigay kayo ng inspirasyon, saya, at pag-asa sa maraming tao. Iyan ay hindi mabubure ng hiwalayan. Ang alaala ng Rosehela ay mananatili bilang unang love team ng Kalingap serye na nag-iwan ng marka. At para sa lahat ng viewers at supporters, ito na ang tamang panahon para itigil ang bashing, itigil ang panghuhusga, at itigil ang pagpilit ng kwentong tapos na. Walang kontrabida sa istoryang ito. Walang nanalo. Walang natalo. Ang meron lang ay 2 taong piniling maging tapat sa sarili. Kung tunay ang suporta, mananatili ito kahit wala na ang love team. Kung tunay ang pagmamahal, marunong itong magpaalam. Sa huli, ang Rosehela ay hindi nasira, natapos lang. At minsan, ang isang maayos na pagtatapos ay mas mahalaga kaysa pilit na pagpapatuloy. Salamat sa lahat ng sumuporta, umunawa, at nanatiling maayos. Ito ang kwento ng Rosehela, isang kwentong hindi kailangang baguhin, dahil naging totoo ito mula simula hanggang dulo. Anong masasabi nyo dito mga kalingap? Ito ay isang reaction video lamang, kaya pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. At lagi ko itong sasabihin sa inyo na, suportahan po natin si Idol Kalingap Rab at Kuya Val, dahil dito kinukuha ang mga gastusin, tulad ng pabahay, allowance sa mga beneficiaries, sahod sa mga kasamahang K-Boys at iba pa, at hanggang dito lang po muna si Kalingap Kuya Earth's latest update ngayong araw mga Kalingap, at huwag kalimutang mag-like at subscribe at i-on ang notification bell for more updates. Maraming salamat po, mabuhay tayong lahat, to God be all the glory.